Tanging ang batang lalaki lamang ang nakatayo ng mataas habang hawak ang bowl ng alak. Nagtataka ang matandang lalaki at nagtanong, narinig ko na ang mga boyho insect ay sa mga southern barbarian lands lamang nabubuhay. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanila? Casual na sumagot si Chelian, bata pa lang ako ay naglalakbay na ako sa iba't ibang lugar. Pinaunlakan siya ng matandang lalaki, hindi masama ang iyong kaalaman. Sino ka ba? Ang panganay na anak ni Han Van Lui. Nalito ang matandang lalaki, Han Van Lui. Patuloy ng batang lalaki, ang pangunahing fruit merchant sa mga border regions. Nanlaki ang mga mata ng matandang lalaki sa gulat. Pagkalipas ng ilang sandali, itinapon niya ang kanyang ulo pabalik at tumawa ng malakas tulad ng isang mayayamang tao na katatapos lamang magkaroon ng magandang harvest. Ngayon ay naunawaan na ng matandang lalaki na sadyang itinatago nito ang kanyang identity. Nagkomento siya, talagang kahanga-hanga ka. Walang pakialam ang batang lalaki, patuloy lang sa paglalaro sa insekto habang tinatakot si Jung Shaoli. Ang lalaking nakatayo sa tabi ng matandang lalaki ay hindi mapigil ang kumunat ang noo at tumitig sa batang lalaki. Ang union leader ay talagang interesado sa isang maliit na bata. Kakaiba yon, siya si Mahui, ang White Tiger Master ng Namnungok Union. Gumawa siya ng hakbang paitaas at nag-alok, akin na at titikman ko upang makita. Pumayag agad ang matandang lalaki, sige, magpatuloy ka. Kumuha si Mahui ng isang higop ng alak at agad na nalaman ang katotohanan. Ang kanyang mukha ay naging mas pula pa sa puwet ng unggoy, at tumitig siya sa head waitress ng may killing intent. Ikaw na sumpa, ang lasa ay eksaktong katulad ng ininom natin kanina. Ang mga customers, na sigurado na ngayon dito, ay talagang gustong samuka. Ano to? Eksaktong ito ang ininom natin kanina. Ang ebidensya ay narito mismo. Gayunpaman, sinusubukan pa rin niyang mga tuwiran. Lahat kayo, kumalma. Ito ay isang slander. Hindi kami bulag, di ba? Habang ginigipit nila siya para sa katotohanan, sumigaw siya, kung sinasabi ninyong slander ito, ilabas ninyo ang tunay na bagay. Kung hindi, isuko ninyo ang inyong mga buhay. Sumigaw siya sa mga assassin sa kanyang likod, pigilan ninyo sila agad. Pero pareho silang nagbingi-bingihan, na para bang mga bingi. Sila ay mga tao mula sa Southern Prison Alliance at ang White Tiger Grandmaster. Kailangan na nating umalis dito. Dahil walang ibang opsyon, gumamit siya ng mga banta. Alam niyo ba kung sino ang nasa likod ko? Kung maglalakas loob kayong hawakan ako, papatayin ko kayong lahat. Si Chelian na nakatayo sa tabi at nanunood ng palabas ay nilapitan ng matandang lalaking si Jiang Yishu. Yumukod ito habang nagdaop ang mga kamay. Batang hero, kung hindi dahil sa iyo, nagdusa ako ng malaking lugi. Salamat. Tulad ng isang taong mapagpakumbaba, karaniwan ay tatanggihan ito. Pero pagdating kay Chelian, ang sagot ay laging, syempre. Kung hindi dahil sa akin, sino pa ang makagagawa ng isang bagay na ganito kakol? Tumingin ang matandang lalaki sa mga insekto na nakakalat sa buong lupa, medyo hindi napapalagay, pero hindi niya mapigil ang kilalanin ito. Hindi ka nagkakamali, batang hero. Gumawa ka ng isang malaking serbisyo. Ngumiti siya ng malapad. Ako ang iyong benefactor, kaya tretuhing mabuti ako. Talagang inaabangan ko ito. Unti-unting naghihiwalay ang karamihan, na nag-iiwan sa matandang lalaki upang asikasuhin ang natitira. Sapat na yan. Tayo na. Kailangan nating abalahin ang lahat sa ngayon. Dahil nagaganap ang convention, wala nang natitirang mga kwarto. Patuloy na pinapanood siya ni Mahui, nag-iisip, napakawiling bata. Gayunpaman, ang matandang lalaki ay nakakakita ng isang mas malalim na bagay. Hindi lang ito kawili-wili. Sandaling nakita ko ang batang yan, ang isang pakiramdam na matagal ko nang nakalimutan ay muling bumuhos pabalik. Ano nga ulit yun? Noong araw na nakuha ko ang Southern Prison Alliance, ang pangangatag na yun, excitement, at pagod na nahalo sa isang napakalaking pakiramdam ng ambisyon. Tunay nga, ang spiritual energy na nagmumula sa matandang lalaki ay tumataas, ang kanyang mga mata ay nagningning ng maliwanag. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang kanyang nararamdaman. Si Mahui, na nakikinig, ay nakaramdam ng nginig. Ang union leader na kilala niya ay may eye of wisdom upang makita ang lahat. Gayunpaman, hindi niya makita ang batang yon. Hindi niya mapigil ang tumingin, nag-uusisa. Sa ibang salita, ganun ba ka-espesyal ang batang yan? Ang eksena ay lumipat sa isang kagubatan na kasing dilim ng tinta.
Ang isang lalaking puno ng mga sugat ay patuloy na gumagapang at tumatakbo, determinadong iulat ito sa kanila. Ito ay tungkol sa kapalaran ng buong Merm. Habang tumatakbo siya ng walang patutunguhan, isang madilim na anino ang lumitaw sa kanyang tabi. Mabilis niyang binunot ang kanyang espada upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Buwisit, naabutan nila ako ng ganito kabilas. Pero sa sandaling lumitaw ang figure, humawak ito ng isang bagay at nagpakilala, ako ay mula sa Orthodox Alliance. Tumingin ang matandang lalaki at kinumpirma na ito ay nga isang identification plaque mula sa Orthodox Alliance. Hingal na hingal siya para sa hangin at nagpakilala, ako ay mula sa pamilyang Baanba. Ang pangalan ko ay Chi Chang. Wala ng oras, direkta na ako sa punto. Nang walang kaunting duda, sinabi niya ang lahat ng kanyang nalalaman sa bagong dating na ito. Ipagpaliban ang Dragon Phoenix Banquet at ang Heavenly Dragon Battle, may isang organisasyon na tinatawag na Fian Society, na nagbabalak ng isang masamang bagay sa panahon ng convention na ito. Ang lalaki ay patuloy na naghuhukay ng impormasyon. Hindi ba't ang host ng convention ngayong taon ay ang pamilyang Baanba? Bakit hindi mo ito iniulat sa iyong mga nakatataas o nakipag-ugnayan sa Orthodox Alliance? Derehang sinabi ng matandang lalaki, ang pamilyang Bishwan ba ay may mole? Hindi natin mapagkakatiwalaan ang sinuman mula sa ating sariling bahay. Noon din, ilang mga tunog ang umawit mula sa likod at higit pang mga anino ang lumitaw. Nagpanik ang matandang lalaki at humarap sa lalaki. Buwisit, naabutan nila tayo. Ako ang magiging decoy. Magmadali ka at pumunta para iulat ito sa Orthodox Alliance. Pero ang lalaki ay sadyang nagtagal pa, nagtatanong, bukod sa iyo, wala nang ibang nakakaalam ng impormasyong ito, di ba? Ikanaway ng matandang lalaki ang kanyang ulo at sumagot, ikaw ang unang taong pinagsabihan ko. Hindi niya napansin ang mukha ng lalaki na nagdilim sa isang masamang, nagtagumpay ng ngiti. Napakagaling. Huli na para sa matandang lalaki upang maunawaan ito. Anong sinabi mo lang? Bago pa man siya matapos, ang kanyang ulo ay nasibat na. Ang dugo ay tumalsik sa lahat ng dako habang ang kanyang ulo ay gamulong palayo. Nakatadhana na siyang mamatay ngayong araw kahit ano paman. Pagkatapos ng pagpatay, ngumiti ang assassin at itinuwid ang kanyang sarili, mali ang narinig mo. Hindi ito ang Fian Society. Ito ang Fian Society. Pagkatapos magsalita, agad siyang lumuhod sa harap ng isang batang babae na katatapos lang lumitaw. Si Yan Shi ay nagbibigay ng galang sa sect leader. Tinanong niya ito, kumusta ang iba? Sumagot siya ng nagmamagaling, inasikaso na sila ni Yani. Ang babaeng humahawak ng fan ay mukhang maganda habang ngumingiti. Ganun ba? Alam kong makagagawa siya ng isang magandang trabaho. Ang Dragon Phoenix Banquet ay tiyak na magiging isang nightmare sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, sina Chalian at Jung Shaolin ay pauwi na. Sobrang excited niya. Inaabangan ko talaga ito. Nagtataka ako kung anong uri ng masarap na karne ang binili ng sect master. Sinabihan niya ako na bumili ng magandang karne kanina. Brother at Jung Shane, mauna na kayong umuwi. Matagal ko nang inaante ito. Bigla na lamang siyang sumigaw, gutom na ako. Itinagilad ni Jung Shane ang kanyang ulo nang walang masabi. Bakit ka laging gutom? Bumagsak ang kanyang mukha sa pagkainip. Hey, ito ay dahil marami akong alalahanin kamakailan. Naghinala si Jiang Shaolin, maaari kayang tungkol ito sa pakikipaglaban para sa kapangyarihan sa lake. Pero sinabi niya lang, ipagpalagay na lang natin na ganun. Gusto niyang magtanong pa, mayroon pa kayang ibang bagay. Bigla na lamang, huminto siya sa kanyang mga hakbang, nagulat, nakatitig ng diretso sa harap na may madilim na mukha at nakatuping mga labi. Si Jung Shaolin ay walang nararamdamang kahit ano, nakatingin lang sa kanya at naghuhula, nakakalungkot bang mabuhay ng nag-iisa sa isang dayuhang lupain. Pagkatapos ng ilang mga hakbang, umakting siyang mahiyain ngayong araw. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa katapatan habang nakatingin sa kanya. Salamat, brother. Naunawaan niya na ang lahat. Tiyak na sina Jiang Renji at Tuan Hacker ang nag-udyok sa mistress na gawin yun. Talagang naisip kong dumalo sa Dragon Phoenix Banquet kasama ang ganitong uri ng scum. Sa wakas ay nag-abot siya ng isang formal na invitation. Kaya, sumama ka sa akin. Tutulungan kitang manalo. Si Jung Shaolin, na parabang naghihintay lang doon, ang mga mata ay nagningning, tumanggo ng matatag. Gagawin ko. Kahit hindi ako manalo ng unang pwesto, kailangan kong patayin ang arrogance ni Jiang Renji.
Binuo niya ang kanyang mga kamao na puno ng fighting spirit. Gagawin ko ang aking makakaya. Ngumiti si Chalian at tumingin. Sa totoo lang, hindi mo talaga kailangang gawin yan, pero dahil nagpasya ka na. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa likod, itinuturo ang taong nakatayo doon. Kailangan ba nating asikasuhin ang taong ito? Lumalabas na si Tone Hacker pala yon. Kailan pa siya nagsimulang sumunod sa kanila? Sino ang taong ito? Ngumiti ang matandang lalaki, itinagilid ang kanyang ulo ng masama. Ikaw ang nagpagalit kay Jongren, di ba? Ang secret agent na nakatanim sa inn ay nagulat na isang kakaibang tao ang gumagawa ng gulo. Si Chalian, na hindi natatakot, ay tinukso siya. May hobby ka bang mag-imbestiga sa mga taong pinaplano mong patayin? Si Jung Shaolian ay nakakatakot. Pumatay ng mga tao dahil lang sa maliit na bagay na ito. Ang mga mata ng assassin ay naging kulay dugo, naglalabas ng murderous intent habang nakatitig sa kanila pareho. Sinabi lang sa akin ni Jiang Renji na patayin ka, pero ang bibig ng babaeng ito ay isang abala rin. Sa pagkakataong ito, si Jung Shaolian ay talagang natakot. Nadarama ko ang murderous aura. Talagang gusto niya tayong patayin. Ang kanyang kamay na humahawak sa espada ay nanginginig ng malakas. Makanalo kaya tayo kung magsasama tayo ng puwersa. Hindi pa ako nakakapatay ng sinuman noon. Humarap siya upang tumingin kay Chalian. Bumalik siya ng hindi inaasahan, umakting na labis na natatakot at nagtatago. Humahawak sa kanyang balikat at nagmamakaawa, iligtas mo ako. Ngayon ay nasa problema na sila. Ang taong yan ay isang master ng palm techniques. Tone Hacker. Kapag sumalakay siya, ang kanyang mga galaw ay napakabilis. Mukhang mayroon siyang 8 braso, kaya ang kanyang palayaw ay ang 8 flying hands. Siya ay dating isang hero na nangarap na magdala ng kaayusan sa Merm. Pero ang mga nabubuhay sa Lockery ay laging ang mga villains. Sa huli ay naunawaan niya na ang pagtatangi sa pagitan ng mabuti at masama ay tuluyang walang kahulugan. Kaya, naging isang villain siya. Si Jiang Shaolian ay kailangang ma-reincarnate muna para magkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Naunawaan ni Jiang Shaolian ang kanyang sitwasyon at nangangatog. Kailangan niyang harapin ang ganitong uri ng master ng mag-isa. At ang kanyang parehong skill at experience ay napakababa. Nakikita siyang nanginginig ng walang kontrol, itinagilid niya ang kanyang ulo upang gabayan siya. Bumunot ka muna ng iyong espada. Sa wakas ay naalala niya. Tama, hindi ako pwedeng umupo lang dito at maghintay na mamatay. Binunot niya ang kanyang espada at itinuro ito sa kanyang kalaban, pero ang kanyang kawalan ng banta ay lalo lang nagpatawa rito ng mas malakas. Haha, mukhang gusto mong mamatay muna. Habang natatapos siya, lumusab siya upang umatake. Si Jiang Shaolian ay mabilis na tumalon sa tabi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, ginagamit ang bawat nerve sa kanyang katawan upang mag-isip ng isang paraan palabas. Masyadong mabilis. Kailangan kong gamitin ang aking footwork pero bago pa man siya makagawa ng kahit ano, nataman siya diretso sa isang puno, ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit. Umatake muli ang matandang lalaki pero mabuti na lang at tumalon siya pabaon upang umiwas. Harapin ang isang kebal na kalaban na gusto ang kanyang buhay sa unang pagkakataon sa isang tunay na labanan, pakiramdam niya ay baka maihi siya sa kanyang pantalon. Ito ay tuluyang iba sa training. Tumingin sa kanyang mukha, labis siyang natatakot. Mamatay na talaga ako. Noon din, si Chalian, na nakatayo sa tabi, ay nagturo sa kanya. Huwag kang umasa sa footwork. Hayaan mong ang iyong katawan ay damaloy kasama ng espada. Sumigaw siya, huwag mong hayaan na ang iyong espada ay sumunod sa iyong footwork. Hayaan mong ang espada ang manguna at ang iyong mga paa ang sumunod. Sa wakas ay nagkaroon siya ng isang epiphany. Tama, mag-focus sa espada. Si Tone Hacker, na naiirita, ay humarap upang tuksuhin sila. Nagtatago ka sa likod ng isang babae at napakarami mong sinasabi. Nang hindi man lang tumitingin, pinalagpas niya ang thrust ni Jiang Shaolian, pangunahin dahil napakakulangan pa nito sa experience. Nababalot siya ng dumi, gayunpaman ay nakikipaglaban siya gamit ang lahat ng kanyang lakas. Kung matatalo ako, pareho tayong mamatay. Nag-iisip nito, mas lalo siyang lumaban, nakikipaglaban sa pinakamahusay na magagawa niya. Pero kahit ilang strikes ang ibato niya, hindi man lang niya makatutol ang kahit isang buhok mula sa kanya. At tumawa lang siya at tinukso siya, napaka-ridiculous. Akala mo ba ang mga maliliit na tricks na ito ay gagana sa akin? Para sa kanyang huling galaw, itinamo niya ang kanyang palad diretsyo sa kanyang mukha.
Si Jung Shaolin ay bumagsak tulad ng isang autumn leaf, ang kanyang katawan ay nabugbog at nagdurugo, pagod na pagod. Buwisit, tulad ng inaasahan. Hindi ako katapat para sa kanya. Anong dapat kong gawin?